Ang simula ng pagwawakas. Hindi na siya si Eugene. Ang dating batang may malasakit at prinsipyo, ang tinig ng liwanag laban sa kadiliman ay tuluyan ng nawala. Ang pinakabagong laban nila, laban sa mga Diyos ng madilim na mundo ay hindi nagtapos sa tagumpay, kundi sa trahedya. Si Eugene ay napilitang buksan ang isang selyadong kapangyarihan, na hindi dapat ginaisang ng kahit na sinong nilalang. Isang selyo ng sinaunang enerhiya, na tinatawag na itim na diwa ng Reno, kapangyarihan ng isang lumang hari ng impyerno, pinagsama-sama mula sa puot ng milyon-milyong kaluluwa. Nung binuksan niya ito, akala ng lahat saglit lamang. Ngunit nang mawala ang liwanag sa kanyang mga mata, alam nilang hindi na siya muling babalik sa dati. Unang tinarget ni Eugene ang pinakamalapit sa kanyang puso, si Alfred. Hindi dahil siya ang pinakamahina, kundi dahil siya ang may pinakamaraming pagdududa. Si Alfred ang una't huling nagsabing, baka kailangan natin siyang pigilan, bago pa man maging huli ang lahat. Sa isang mapanglo na gabi, sa gitna ng isang wasak na lungsod, hinarap siya ni Alfred. Mahal pa rin kita bilang kaibigan, pero hindi na ikaw si Eugene. Ang sagot lang niya, isang nakapangangalog na halakhak. Hindi ko kailanman ginustong maging ganito, pero kayo ang nagtulak sa akin. Isang energy blast na kulay itim at lila ang lumuso sa katawan ni Alfred. Walang bakas, walang habag. Kinabukasan, sinundan niya si Vincent. Sa kanilang dalawa, si Vincent ang may pinakamalapit na koneksyon kay Eugene. Ngunit kahit ang talam ng kanyang makapangyarihang espada, kahit ang kanyang demonyong porma, ay hindi umubra sa bagong anyo ni Eugene. Tinawag ni Eugene ang kanyang bagong anyo bilang, dilim ng diwang walang hanggan. Vincent, patawarin mo ako. Ikaw ang huling pipigil sa akin kung may natira pa sa pagkakaibigan natin. Kaya kailangan mo na ring mawala. Ang huling sigaw ni Vincent ay pinunit ang himpapawid, ngunit sa huli, ang kanyang bangkay ay binalot ng itim na enerhiya. At pinatalsik sa bangin ng limot. Isa na lang ang natira, si Dennis. Tahimik si Dennis. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakbo. Humarap siya kay Eugene, lumuhod, at sinabi, kung talagang wala nang natitirang Eugene sa katawan mong yan, tapusin mo na rin ako. Pero kung may kaunti pa, kahit kay titing, alalahanin mo kung sino ka bago ka nalunod sa kadiliman. Tumigil si Eugene. Sa unang pagkakataon matapos ang pagbabagong anyo, naluha siya. Ngunit ang enerhiyang sumikop sa kanya ay ayaw bumitaw. Pumipiglas, sumisigaw, gustong durugan si Dennis. At doon pumasok ang isang nilalang na hindi nila inakalang darating. Isang anino ang bumaba mula sa langit, si Jericho, ang nakatatandang kapatid ni Eugene, na matagal nang inakalang patay. Siya ang tunay na tagapangalaga ng itim na diwa ng Reno, at tanging siya lamang ang kayang magsiliw muli ng kapangyarihan. Eugene, ako ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Ako ang gumawa ng selyo. Ako rin ang wawasak sa sumpa. Nagduelo silang magkapatid. Ang isang napuno ng galit, ang isa ng pagsisisi. Muling umusbong ang liwanag sa puso ni Eugene, ngunit hindi sapat. Sa huli, kinailangan ni Jericho isakripisyo ang sarili upang ang halimaw ay muling mamatay, kasama si Eugene. Lumipas ang panahon. Isinulat ang kwento ni Eugene, bilang isang alamat ang bayani na nilamon ng kadiliman, ngunit sa huli, piniling maging tao muli kahit kapalit ang kanyang buhay. Si Dennis lamang ang naiwan upang magkwento, habang binabantayan ng mundo na minsan nang iniligtas ng halimaw na may pusong tao.